Hi everyone, I am Nisha. Um, if you guys didn't know, I'm Nisha. I earned 5 digits from selling digital products. But anyway, itong webinar na to is for free lamang. Kasi guys, sobrang dali lang. Hindi naman madali, pero kaya siya for self-learning kasi. This is just side hustle lang digital products. So, pwede mo siyang simulan ng hindi ka nag-a-avail ng any course, right? But anyway, for this topic, ito lang muna yung kailangan or ito lang muna yung i-introduce ko sa inyo para malaman nyo kung ano ba talaga yung digital products, bakit nauuso yung digital products, ano ba I mean, paano sila kumikita sa pagbebenta ng digital products. So, what is digital products? 'Di ba? So, ito muna yung kailangan natin malaman. Let's go. Digital products. Okay, digital products refer to anything you can sell or share online that lacks a physical form. They exist in digital format and can be delivered via the internet. With digital products, there's no need for shipping, inventory, or storage. So, once created, you can sell them repeatedly, right? So, ang digital products kasi guys, hindi na kailangan ng puhunan. So, ibebenta mo yung product through online. So, kunyari, si buyer, na may receive niya yung product na ino-offer mo through digital to download. So, um, ibibigay mo lang, kunyari, bumili siya sa'yo ng templates. So, ibibigay mo lang yung templates through digital file or PDF file. For example, ng digital products, ebooks, guides, stories, how-to manuals, PDFs, templates, planners, yung senior high materials ko, yun din, example din talaga yun ng digital products wherein nagkaroon ako ng 5 digits doon. So, kahit budget tracker, everything na talagang in need talaga or kailangan ng tao, ng target audience mo, gawan mo sila ng template, then promote it organically. So, yun. The main idea is you create once, then sell multiple times without additional cost per item. What does create once, sell multiple times mean? It means you put in the work once to create the product. After that, you can sell it an unlimited numbers of times. You don't pay extra every time someone buys it. So, ibig sabihin, kunyari, um, sige, sabihin natin yung senior high materials ko. Gumawa ka ng PPTs about, sige, kunyari isang subject about business math. Lahat ng mga lessons about, lahat ng lessons doon sa business math, ginawan mo ng PPTs. So, time spent writing sa Canva templates, 2 weeks. So, yung cost to create, maybe just your time and some designs help. After na matapos mo yon, yung isang sales mo, kunyari, sa business math, sa business math na yun, lesson 1 to 10, ginawan ko siya ng PPTs, tapos binenta ko siya around like, kasi gawa ko yun eh, around like, sabihin natin, sige, 79 pesos. Yung one sales mo yun, profit na yun. So, what more pa kaya kapag 10,000, hindi naman posible yun kasi nangyari na sa akin. So, what more pa kaya kapag 10,000 sales yung nabenta mo ng same file, more profit. So, na extra printing, shipping, or production cost.
So, summary nun, ang digital products kasi leverage siya. You use your time or skills to build something once, then profit from it many times without the needing to recreate it or like spend more money per sales. Yun yung digital products. Okay, next. Why do people buy digital products? Bakit nga ba bumibili ang mga tao ng digital products? Meron namang physical products, di ba? But anyway, let's tackle this. Bakit nga ba mas, mas convenient sa kanilang bumili ng digital products? Ano ba meron dito? Bakit nga ba, no? Dahil instant access sila. Affordable, reusable, and unlimited, practical, self-improvement, accessibility, exclusive content. So, isa-isahin natin yan. Bakit nga ba? Instant access. Kasi nga, walang shipping. Pagbayad mo, makukuha mo agad yung PDF file, PDF templates na binili mo. Affordable siya kasi nga, di naman lahat, pero masasabi mong mas mura siya compare sa physical products kasi nga wala siyang cost of printing, tapos shipping, or inventory cost. Reusable and unlimited. Why? Why is that? Kasi nga, kaya halimbawa, templates or planners, budget trackers, kanya, sige, sabihin natin budget trackers. Excel, yan. More on Excel, di ba, yung mga budget. Kung marunong ka mag-Excel, tapos marunong kang mag-budget sa sarili mo, why not ibenta mo yung tracker mo sa kanila? So, pwede nila yun gamitin ng paulit-ulit. So, reusable siya, unlimited pa. Digital na nga lang eh. Practical and time saving. Instead of creating from scratch, lalo na sa mga matatanda. Actually, may mga matatanda na bumibili din sa akin, mga teachers. Anyway, instead of creating kasi from scratch, bibili na lang sila ng ready-made templates. Totoo yan. Kasi nga, kailangan nila, kanyari, ang target audience ko, students. So, kailangan nila ng study guides, mayroon silang guide doon. Kaya bumili sila ng PPT sa akin. So, mayroon na silang guides doon sa mismong topic na yon. Kaya, Canva templates, busy books, kasi mabenta yun before eh. Learning and self-improvement. Kasi nga, maraming bumibili ng online courses, ebooks, at guides para matuto ng bagong skills like freelancing, cooking, digital marketing. Kunyari, sa cooking, mayroon kang exclusive recipe ng pang inyo lang pang pamilya, pero maraming nagtatanong sa'yo ng mga recipe. So, binenta mo siya kasi nga, for exclusive only. So, pwede mo siyang ibenta. Mayroon ako nakita nga sa TikTok, content creator siya, ang niche niya is cooking. So, chef siya sa ibang bansa, tapos maraming nagtatanong sa kanya about recipe doon sa specific na i-content niya. I don't remember ano yung niluto niya doon, but ang daming curious ano yung recipe na yun kasi nga masarap daw at binenta niya yon through digital products, binenta niya yung ng templates lang. Accessibility, kasi nga kahit saan, kahit anong oras, pwede i-download at gamitin basta may internet ka lang. Exclusive content, may ibang creators na nag-aalok ng unique content na hindi makukuha sa free resources, like premium strategies. Kunyari sa premium strategies, sige, sabihin kong bookkeeper ako. Sa bookkeeper ko na yun, sa long journey ko na yun, pwede ko i-share yung mga knowledge ko about bookkeeping sa
paggawa ng courses. So, pwede mo i-share yun through gagawa ka ng courses, designs, or lessons sa kanila. Then, pwede nilang i-avail yun sa'yo kasi nakikita ka nilang expert ka sa specific niche na interesado sila eh. So, yun. In short, people buy digital products kasi nga mabilis, convenient, at sulit sa pera, di ba? Benefits of digital product selling. Ano ba yung benefits ng digital product selling? Bakit nagiging oversaturated na siya? Kasi low cost, high profit siya. Hindi mo kailangan kasi ng puhunan dito, guys. Sa ang physical products kasi 'di ba, kailangan ng ano 'yan, ng inventory, ng shipping or packaging. Tapos minsan nagkakaroon pa ng problem. So, dito kasi sa digital product, so hindi mo na kailangan mag-start ng ganun. Pwede ka na nga lang mag-self-learning, gagawa ka na lang ng templates mo. Then, lalo na if, kunyari, magaling ka mag-Excel. So, yun, budget tracker, magaling ka dun sa pagtatrack, pwede mo ibenta, lalo-lalo na kapag sobrang high demand yung ginawa mong templates, like talagang mabenta siya, kailangan ng tao, nasa right and fit target audience ka, alam mo yung kiliti ng mga tao eh. Kunyari, sa students, ang niche ko, ang target audience ko kasi student. So, alam ko na anong kailangan nila, alam ko na anong gusto nila, anong kailangan nilang templates, ganun. Hindi rin siya physical hustle. Kasi nga, one, walang stock management. Two, walang damaged items, returns, or logistics problems. Scalable and unlimited din ang digital products. Kasi nga, one, kahit na 10 buyers or 10K buyers pa yan, same lang ang effort mo. 2, isang file lang, tapos unlimited downloads ka na. Like, sila na lang, yung buyers mo na lang, bibigay mo na lang ng template si buyer, tapos i-download na lang niya. So, yun yung digital products. Madali lang actually. Pero, mahirap siyang i-promote. Lalo na kapag ang focus mo lang organically or focus mo lang organic promotion, mahirap siya sa una. Pero kapag nasanay ka or naging consistent ka sa pagpo-promote, ayun, mahanap mo rin yung specific right audience or right target market mo dun sa templates. Basta, kapag gagawa kayo ng products, kapag gagawa kayo ng digital products, wag yung basta-basta. Kasi, sa lahat ng nakikita kong nagpo-promote ng digital products, sobrang repetitive na siya. Oversaturated. Kunyari, Busy Books. Kasi mabenta kasi ang Busy Books nung mga around 2023. So, ayun, the long run, hindi na siya mabenta kasi ang dami nang gumagawa nun, marami nang nagbebenta nun. So, parang nagiging oversaturated na siya. So, mag-isip kayo ng 1 to 2 products na alam nyong magagamit talaga at hindi yung putyo-putyo na design lang yung gagawin nyo. Yun ang tip ko sa inyo, guys. Saan na ba ako? Flexible and time freedom. Pwede kang magbenta kahit saan, kahit anong oras. So, kapag students ka, teacher ka, basta may ginagawa ka, may work ka, pwede mo siyang, kapag may free time kayo, pwede mong ilaan yung oras mo doon sa digital products. If gustong-gusto nyo talaga matuto ng digital products, wala namang mali. Pero, you have to learn kasi, guys. Nasa pa kayo,
learning process pa talaga yung digital. Mahirap siya, pero in the long run, magiging madali na yun sa inyo or um, tawag dito, masasanay kayo, madi-discover niyo yung iba't ibang steps or strategies sa pagsasal ng digital products. Maano niyo yun, ma-encounter niyo yun, lalo na kapag nagiging consistent ka. Side hustle or full-time, depends sa inyo. Kasi mayroong mga digital products na talaga na nagre-rely, may mga digital product seller na nagre-rely na lang sila sa pagbebenta ng digital products. Yun na lang yung work nila eh. Yun na yung full-time nila actually. Pero ang hirap maging ganun agad. Hindi naman sa ano, pero wag lang kayo talaga mag-rely. Like, if starting ka pa lang, wag kayong mag-rely sa iisang niche or iisang side hustle. Talagang mag-explore pa kayo. Pero, it's, digital products talaga, it's good to start here. Evergreen content. So, okay, once na useful yung product mo, kunyari, templates, planners, ebooks. Ebooks kasi parang ano na eh. I don't know, sa internationally kasi, ang ebooks ay mabenta. I don't know here sa Pilipinas, pero ang ebooks internationally is mabenta siya. Planners, yun, planners, pwede rin, planners, templates. Pwede siyang kumita for months or years. Kasi umabot ako, 2 years na ako actually here sa digital products and I want to explore more. At anyway, pwede siya. Possible siyang mangyari na ang iisang product mo na alam mong mabenta siya, pwede siyang umabot ng ilang years. So, yun. Creative freedom. Ikaw bahala kung anong gagawin mo. Notes, guides, templates, designs, music. Actually, yung music nga eh, pwede rin yun. Kasi nga, may nakikita ako somewhere, TikTok, nagpapagawa sila ng kanta sa kanya, tapos gagawan niya, tapos isasend niya ng file, yun, MP4, something like that. Pero yun, pwede ring music eh. Kung magaling ka kumanta, magaling ka mag-compose ng kanta, go mo yan. Ayan. Pwede mong gawing business yung skills at knowledge mo. So, if VA ka, or like, SMM, ganun. More on ano ka, kunyari magaling ka mag-graphic design, yung skills at knowledge mo dun, pwede mo siyang ibenta ng through courses. Wag niyong wag kang magbenta ng course, lalo na kapag sa sarili mo alam mong wala ka pa masyadong alam, or like, para lang for the sake na mabenta or makabenta ka lang. It's a no-no for me. Pero if may expertise ka sa specific niche na yun, then go for it. Lalo na kapag consistent ka something, ganun. So in short, digital product selling is one of the easiest, most flexible, consider na flexible din ang digital products, and profitable ways to earn online without the hassle of physical products. Kasi ibang physical products, we will tackle that pala. Yung physical products versus digital products. Kasi minsan hindi, alam mo naman na may difference talaga yung both. Pero yun, totoo, flexible ang digital products. Kasi kahit tulog ka, totoo yun, kahit tulog ka, meron pa rin pumapasok sa GCash ko, actually. Yun. Yan. Yun ang benefits ng digital product selling, guys. Yes! Thank you!